Kapalihog, and open your Bibles. Open your Bible, Luke chapter 5, verse 27 to 30. No? Lucas 5, 27 adto sa 30. So, sa masanaanan, ako lang gihapoy mo basa. Just read it with your eyes silently. Luke 5, verse 27. And after these things, he went forth and saw a publican named Levi, sitting at the receipt of custom, and they said unto him, Follow me. And they all rose up and followed him. And Levi made him a great feast in his own house. And there was great company of the publicans, and of the other that sat down with them. But the scribe and the Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do you eat and drink with the publicans and sinners? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, sa imong kaayo namo. Salamat sa special number, sa song leader. Salamat sa mga Kristohanon, bisan sa mga ushers. Salamat sa tanan, Ginoo, nga naa karon. Lord, I pray that you will bless our hearts, O God. Tabangi ko, Ginoo, wa ko mahimo kung wala ka. Give me exact word to deliver the message, O God. Na mahimo ning blessing sa matag usa kanamo. In Jesus' name I pray. Amen. Tagan salamat, mang lingkod mo daw. The message this afternoon, great principles in following Jesus this new year. Mga prinsipyo nato pagsunod sa Ginoo. So ang atong gibasa dinhi, si Matthew was doing business as usual. Now when Jesus said, "Follow me," sunod siya. No? Nagsunod na siya pag-ingon ni wala say pangutana na. Now, ang atong mensahe karon, great principles in following Jesus this nini nga bag-o nga tuig this new year. How to follow the Lord. No, kay usahay ang atong pagsunod sa Ginoo, wala subay sa gusto sa Ginoo. No, pero atong tanawon ang pulong sa Dios, we open some scriptures so that we know how to follow Jesus. Now, atong minunduan, Matthew was a publican who gathered tax for the Roman emperor. Ang mga tao ani suko niya sa mga publican because they collected tax for the other country. They were considered disloyal to their own country. No, ang ilang pagtanaw sa mga tao, mga kuan sila, mga dili ni maayo nga mga tao. So ang other name niya, ni Matthew is Levi, the publican. O usa sa mga disciple ni Jesus Christ. Now we see in verse 28, there is a 28, and he arose and followed him. Now these two words, gisulti ni Jesus Christ, follow me, has such an impact because Matthew grabe ba ning benepisyo sa publicans. Daghan sila kwarta. Sa ato ni karon mo ning taga BIR. No? Ngayon sila mas matindi pa ang korupsyon sa BIR kaysa Ghost Project. Istorya na po na nila. I don't know, it's really true. No? So, daghan sa opportunity nga makakwarta siya. But, paingon ni Jesus, follow me, he rose and followed Jesus. Now, this is the comparable of Luke chapter 5, verse 11. Now, where Peter, after going fishing with Jesus, kita nato, nisunod siya ni Jesus Christ and followed Jesus. Now, the question is, are we following Jesus the way He wants us to be followed? Yun sa nato pagsunod ang Ginoo, there is a ministry. Now, you know, if you are a member of the choir, you are serving the Lord. You are following Jesus. If you are a song leader, if you are nagtudlo ka sa Sunday school, no, o doon na kay ministry, you are following Jesus. God wants us
that all of us mosunod taniya sa pagpangabig o kalag. Nganong importante ning atong serbisyo kay aron ang mga tao no madala nato diha sa tiilan sa Ginoo. So but unsa kaha mao kani kahay gusto sa Ginoo nga the way we follow the Lord. Kay say gamay rag bikil di na ta mosunod sa Ginoo. No, daghan tag mga pangutana, Lord, kung musunod ko nimo, mag full time ko. Sa man Ginoo, kay eskwela kani akong mga anak. So now, what are the great principles in following Jesus this new year? Dapat doon na New Year resolution sa pagsunod sa Ginoo. Kung musunod kita sa Ginoo, dapat magsunod kita sa Ginoo. Parehata ni Matthew, ni mga disciples, di follow the Lord. Na wag ko kahadlok. Sige, apel ko choir. Sige, apel ko og soul winning. Sige, kuan ko ang mga lagad ko sa Ginoo. No, dili kay sada di pa kana kapoy diha. Di pa ka taburingan diha. Importante kay sa mga Kristohanon nga doon na tayo gibuhat sa Ginoo. No? Now, una, Jesus wants be followed without question. Gusto siya nga ato siyang sundon nga wala na tayo dagang pangutana pa. Kung ingnon ta sa Ginoo, kita kamo nasayod ko in your heart God is calling you to follow him. Amen. Oy, kung tinuod ka na luwas, naasa mo ng kasing-kasing nga nagtawag ang Ginoo nimo. Every one of us is called by God to follow him. Pastor, unsa man ipabuhat sa Ginoo. Mangabig tagkalag. Amen? You will invite people to come to the church every time we have a church service. Because ang imong desire nga maong tao makadawat sa kaluwasan. Dahil na madala nato usay mudawat pero marag wala man pastor. Ginoo ray nasayod na og tinuod ba silang luwas? So after 20 years, after 30 years, nakita na nimo siya nga nabaptize, nangalagad sa Ginoo, bisan wala diri sa simbahan, sa uban nga simbahan, at least imo nang bunga. Amen? Di na ta mangutana pa. Yung tag, ako nang mangimbitar ko Ginoo, unyag, pasig masuko na. No? Now Luke 5:28. And he left all, rose up and followed him. When Jesus said, follow me, Matthew and Peter did not ask question. Matthew did not ask question before he followed Jesus. Wala sa munsa, Lord, mag full time ko sa ministry. Biyaan na ako ni akong trabaho, dako ra ba ning sweldo? Taghan ra ba kong kwarta ni? Ingon siya, pila pa akong allowance Ginoo. Wa mo ingon si Levi. Sa Lord, mabuhi ka ko dire. No. He followed the Lord. Tanaw na to, another example in Genesis chapter 12, verse 1 and 4 about Abraham. Now the Lord said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and unto a land that I will shew thee. I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So Abraham departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Can you imagine? 75 na yang edad? 75 years. Disunod siya sa Ginoo. Ning adto sa lugar nga wa siya kabalo. Si Abraham, atong tanaw ni mura siya example sa ka foreign missionaries. He followed the Lord, wa sa masayod og ahang nga lugar basta sunod lang siya sa Ginoo. Abraham obeyed God, no question asked. Kita kung tawagon siguro sa Ginoo, daghan kita pangutana. Abraham obeyed God because he trusted the Lord. Musalig ta sa Ginoo.
Kita tanan gitawag ta sa Ginoo pag-support sa buluhaton sa Ginoo. Sa labi na sa atong mga missionaries, sa atong faith promise offering. Ika Lord, unsa man ni? Di na ta basta gisugo sa Ginoo, di na ta mangutana. Di na ta sukit-sukit pa sa Ginoo. Ato lang sa liga ng Ginoo. Kay Abraham, tanaw na to in Genesis chapter 14. Genesis chapter 14. Nasayop ko pag-atag. No, pero Genesis chapter 14 na, ang next nga verse number 18. Tanaw na to dire. Verse 18. No? Ato makita dire si Abraham naghatag sa tithes. Gi-introduce ang tithes niya. No, tanaw na to in verse 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Verse 19. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, propitiator of heaven and the earth. And blessed be the Most High God, whom he hath delivered thine enemies into the hand, and gave him tithes of all. So si Abraham, naghatag sa ni Melchizedek, tithes of all, tanan. Tanan yun niya. Gikuhaan niya tithes. And the king of Sodom said unto Abraham, Give me the person, and diretataman. So nakita nato si Abraham, gisugo sa Ginoo paghatag og tithes. Pero wala na sa ipangutana unsa man ni Ginoo. Nganong maghatag man ko? Nakita ninyo ang kinabuhi ni Abraham? Because Abraham, he trusted the Lord. Now, we are following Jesus without knowing anything. Abraham believed God, and he believed that God knows everything more than him. He obeyed God, no question asked. Kabalo siya kanang Ginoo, kabalo na sa tanan ay. Siya na mag-igon ako. When God says, give your tithes and offering, give no question asked. Kung magsige tagunahuna, di kita kahatag ay. Sa listen, mangganing ta, unsa nakakumuhatag ko, sa imo na huna. Pero kung imong sulayan, makita nimo ang grasya sa Ginoo. And you will see the power of God sa imong kinabuhi. Even those people nga matinud-anon diya sa Ginoo, makita nato how God bless them. Usa nga akong pasalamatan sa Ginoo, no, daghan sa atong mga member dire. They are givers. They give more than 30% of their income. Pero salamat ko sa Ginoo, nakita nako sa ilang kinabuhi. It is not by accident ngayon nagpadayon ang Ginoo pag-bless kanila. Because the word of God is really true. Kung daghang ka now dili gyud nimo dili ka makasunod sa Ginoo kung mangutana ka magtinawhanon nga mga imong pangunahuna. No, you can't. You cannot follow the Lord. Because following God is by faith. Amen? Pagtuo ka na. Na imong nakita by faith nga God will bless you in the future if I'm going to follow the Lord. Now, we are to follow Jesus without knowing anything except that He is our authority. God is our authority. Now, kung mangalagad ka sa Ginoo and daghang kag mga pangutana, mong dili gyud tan-aw nimo murag lisod gyud daghan ka, dili nimo ibutang ang imong kaugalingon diya sa pagsalig sa Ginoo, you cannot follow the Lord. Except that He is in authority and big enough, handled all the details sa atong kinabuhi. Now, follow Him willingly, even in troubles and hardship. Follow Him completely in everything He says. Follow Him faithfully, even unto death. Pagkanindot kayo kung mamatay ta nga nangalagad sa Ginoo. No? Now, number 2, Jesus wants to be followed without hesitation. Jesus did not give any direction before Matthew responded to follow Him. He did not tell him where he was going, but Jesus said, follow me.
Why man kung si Jesus, sunod mo na ako kay nindot kay dito sa unahan, no? Wala. Sunod lang sila. When one is truly following Jesus, directions are not important. Kung musunod lang ka sa Ginoo, sa imo na, Ginoo na'y bahala sa sunod. The direction will come as needed. When you are following Jesus without hesitation, He will reward you accordingly like Abraham. Diba sa Abraham, gitawag na itong father of faith. Wala sa kabalo, siya moadto. Ingon lang sa Ginoo, sunod lang. Everyday, tagaan sa direction sa Ginoo. Unya, ang lugar ni Abraham, ingon sila, sa mga Bible scholar, diri na siya sa Turkey, gikan. Niya, nindot nga lugar, guwapo, abunda sa ani. Ang ilang cities, ang ilang city, daghag sundalo, protektado siya. He went to the place nga tan-aw niya, murag, kung kamo kuno to si Abraham. Sa iyang lugar, daghang tanom. Sa iyang lugar, guwapo kay nga miyuta. And then, muadto siya sa Middle East. Deserto. Siya. Taon sa magaginoo. Mayingon ka diri. This is your promised land. Stay here. Kay mauni pinakanindot. Nasa iyo pang Ginoo. Ha? Pero kung si Abraham ta, balik tayo. Pero karon dato kay nagpuyo sa Middle East. Kay kalot nila, gasolina may mugawas. Pero sa unang panahon, pobre na sila. Kay, magwa pa may truck sa una. Ato ka sa Qatar, ang pinakapobre nila, nga lokal, kaya daghan man nagpuyo dito, pero dili mga lokal. No, ilang mga trabahante. Pero ang pinakapobre nga lokal nga Qatari, duha ka kuan. Land Cruiser, pinakapobre na. Gahulat lang nag-support sa gobyerno. Grabe, bisag asa sila mo eskwela. Libre sila. Eskwela sila sa England, asa lang eskwela. Why bayad? Gobyerno magbayad. O niya, kung si Abraham, dire pa ni Puyos, Pilipinas. Ha? Uwa masayo pa Ginoo. Nasayo pa Ginoo. Pero si Abraham, di ko dili Ginoo ay. Sao man din, desierto man balas man Usaw na ko pagtanom. Dahil sa unang panahon, ang ilang negosyo, wala yun, padanom, pamuhi, wala lain. Wala may maghimog truck sa una. Pero kabalo ang Ginoo in the future, unsay pinaka nindot nga lugar. Kanang Middle East, kung tanaw ni mo na, ulay gasolina, piting luuya na, oy. Isog kita kabuhi dito, mabuhi dito, piting inita. Pero karon nakita na itong ilang lugar, perting nindota, kay daghan silang kwarta. Kada rang-rang ninyo sa inyong motor, nakakwarta sila. No? Mga tao, tagaan ta nagkwarta sa gobyerno. So wala ba sa iyo pang Ginoo? Amen? Kung si Abraham nakiglalis pas Ginoo, sa rin sa puyo dito. Isa na sa diri ko papuyo ni mo Ginoo, kamaot ani. Pero karon atong nasabtan nga ang Ginoo giday kabalo siya unsay pinakamaayo para ni Abraham. So if you will follow the Lord, He will reward you consistently. Wala gyud tao nga nisunod sa Ginoo nga nagmahay siya. Kaya nga atong Ginoo kasaligan siya. Gamhanan siya, nahigugma siya nato ang iyang tinguha, mao ang pagpanalangin nato nga dili ta magmahay. Ako ganing tao ra ko, makasasala. Ang ako maging tinguha sa ako mga trabahante nga di sila magmahay, nga nakatrabaho sila sa SLB, bahala na itong mga buluyagon, magmahay sila. Pero kanang mga nagtinarong, dapat yun atong pangitaan o pamaagi nga mga sinsong ilang kinabuhi. Pero naman po nagtrabaho sa SLB nga wala gyoy kuan. Kung di ta magmantay, mabankrupt na nila. No, gusto na kog sweldo. Nya bisag asa ibutang dili magtarong og trabaho. Nya pero na po yung mga tao sa SLB by the grace of God, walay tanaw-tanaw sa sweldo. Trabaho ra gyud tamas ginawa. Nya magguilty ta magtanaw ni ana. Ewan ko sa akong asawa, sa akong mga anak, manubag kita sa Ginoo kung maunsa ni sila. These people nga nagtrabaho dinhi nga grabe ang trabaho.
walay pangunahuna sila, maunsa sila. Doon na tayo utang nila. Labaw na ang Ginoo. Amen? Mo sunod ka sa Ginoo. Di ka pasagdan sa Ginoo. So, follow the Lord without hesitation. Lord, I will follow you. I know I can trust you. And number 3, Jesus wants to be followed without conditions. Ayaw kondisyonin ang Ginoo. Kung mga lagad ka sa Ginoo. When you follow Jesus, don't look at what benefits before you obey God. So Lord, nabatay is diha. Ginoo, nabatay, kung ano sa man, natay insurance. Ginoo, kumusunod ko nimo, maminyo, punta diri. Ayaw na kondisyon. Sunod sa Ginoo. Amen? Kunya Lord, kung musunod ko nimo, makabakasyon punta. Ayaw na pagkondisyoni ang Ginoo. Follow the Lord. Pasalamat ta nga gamiton ta sa Ginoo. Blessing na kanang gamiton ka sa Ginoo pag sulwining, blessing na. No? Ang Ginoo nagsaad siya, mubunga ta, basta mo pabilin ta niya, magtrabaho ta diya sa buluton sa Ginoo. No? Panalangin na ta sa Ginoo. Kay ang pinakamalipayon nga tao, ang pinakabulahan nga tao sa kalibutan, katong nagsunod sa Diyos. Don't make any condition if you want to serve God. Because serving God is making our lives better. Mas maayo ka nang nangalagad sa Ginoo. Young people, kung mato mo sa gawas, magubog-ubog mo, magbisyo mo, maayo ning walay bisyo. Naamo sa safety kung magtarong mo sa Ginoo. Now, for without God, we are nothing. In Matthew, followed Christ without condition. Peter followed the Lord without terms and condition. Abraham obeyed God without terms and condition. Wala, sunod lang sila. Mga lagad minimo, musunod minimo. There is great reward of following Jesus. In Matthew chapter 10, verse 39, no? Masarasahan ako pagsunod ng Ginoo. Kanang kung sa imo nabasa sa Bible, imong buhaton. No? For example, nagtudlo ang Ginoo nga magsimba ta, unahon siya. Unahon nimo ang Ginoo. Dili ka mo absent og Domingo. Dayon, nagsulti ang Ginoo nga mag-uli ka sa imong ikapulo. That's by faith. Sunod ka sa Ginoo. No? Ato tanawon, Matthew 10:39. 10:39. Yung napulong sa ingon si Jesus Christ, he that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Kung ang imong giuna, imong kinabuhi, nangita kag nindot nga kinabuhi, mawala na nimo. Kung imo nang unahon. Pero kung imong unahon si Jesus Christ, makaplagan nimo ang nindot nga kinabuhi. Ako gid nagsige ko gunahunaan na unsa ka nga akong kinabuhi kung wa ko maluwas. Unsa ka nga akong kinabuhi kung wala ko mosunod sa Ginoo. Wala. Iti sigurong lisura. Salamat ta nga ang Ginoo naghatag nato grasya. Wala padayon ta magsunod sa Ginoo sa 2026. Amen. Dapat ang atong pagsunod sa Ginoo, walay daghang pangutana, walay daghang hesitation, walay kondisyon. Amo sunod ko sa Ginoo kung sugton ko. O nati mo na. Kaya karong di na kabubuton sa Ginoo. Musunod ko sa Ginoo kung makapasar ko sa exam. Ayaw kondisyon niya ang Ginoo. Makapasar kang dili, sunda ang Ginoo. Musunod ko sa Ginoo kung daghan kag ang ginauna. Kita mo'y nagkinahanglan sa Ginoo. Ayaw kondisyon ni ang Ginoo. Nang-apply og trabaho sa una. Ingon na siya. Siya na ako. Unsa man, boss, may tawag na ko. Dawaton ko nimo boss? Dili. Kay, daghan na ba, nag-offer na ko. Ingon, dito na lang ka. Siya na ka mo anak, unsa man Lord, unsa may kondisyon nimo dili. Kailan may akong allowance. Kay, daghan na ba nagkinahanglan ako? Ayaw inaang Ginoo. Pag-abot niya, pagtanaw na ko, way trabaho. Tiyo mo ka na. Kita gani nga tao, di taganahan ni ana. No? Now, mga Kristohanon, dapat
mga lagad ta sa Ginoo. Kay pinakanindot ng kinabuhi mga lagad sa Ginoo. If you don't care about having something, but your priority is to follow Christ, then you shall find good life. Gusto kang nindot nga kinabuhi, sundala ang Ginoo. Unaha lang siya. Bahalag tan-awon sa uban nga murag sayop ka, murag luoy kay ni siya. Ako manundumanan si Pastor Dondon Subiliano. Yung kuno iyang mama. Nganong magpastor man ka? Nga arang-arang man kag utok. Sa ito pa, ang magpastor, karang bugo. Kaguol gid yang mama, nganong nagpastor siya. Ang iyang mga igsuon, nag-graduate na-graduate sa college. Siya na pastor. Karon natigulang na iyang mama. Ang magsigig support sa iyang mama siya. Ingon na po diyang mama, kabalo pa lang kong ingon ani no, way pag nagpastor ta ng anak nako. Tiyo mo ka na, kaya nagtuo sila, na kung musunod sa Ginoo, luoy. Sa una mag-mission conference, ang mga missionary mag-testimony pa, tawa, may kay kaon, kamuti ra yun, nalanag mi. Isunod ang mga young people, basta kang hawid bangko eh. Para malipay ta, kung mga pastor, gipanalanginan po sa Ginoo. Kaya ang una panalanginan, ang membro, kaya mo man kit-kita noon, lahi man, kaya naman po ko'y negosyo. No, wala man ko'y allowance sa church, pero salamat na itong mga pastor de, mag-mission conference, puno na itong simbahan. No, kay ang iyong panalangin una, membro man na, muna nakapalit sila auto, kaya na may offering. Amen? Pero di mamumuto. Sa pastor, gilay ng offering, pastor, dili man. Kaya naman sila ba, na may sobra, mo nagipalit po sa membro para sa pastor. No? Pero lahi man yung aton diring, atong sitwasyon din eh. Diba? So ayaw pagununa nga, sunod ko sa Ginoo. Sa kaya akong kanon, kung musunod ko sa Ginoo, bisag gitawag ka sa Ginoo, ay kadlok. O takabalo ni Brother Larry, gitawag din sa Ginoo. Kanang mahadlok mo, manay gitawag sa Ginoo. Kisay mamahadlok ninyo, tawag magpastor. Kana na ba kunong mahadlok, mao kuno na yung mapastor. Ako digig ko ang pastor, ay, kana skerbi, gitawag na sa Ginoo. Kana magadlok-adlok. Una ayaw na lang mo kadlok. Pero ang Ginoo, dili siya, maayos siya. Amen? So, katapusan. Jesus wants to be followed without substitutions. Kanit si Lord, ayaw lang kong tawga. Kana lang siya Ginoo. Now, doon ay Kristohanon maingon siya. Pastor, mo pahulay sa ako pagpangalagad sa Ginoo. Dili pwede na ang atong pangalagad sa Ginoo hangtod ni sa kamatayon. But no, Jesus wants to be followed without substitution. Padayon ta. Bisag hangak na, kay doon na tayo ganti nga nagpaabot na ito. In 2 Timothy chapter 4 verse 10, 2 Timothy 4:10, for Jesus hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Si Dimas, mibiya sa iyang pag-alagad sa Diyos tungod sa iyang gugma ni ining kalibutan na. I don't know, unsay gihimo ni Dimas, mga young people, kung ang inyong gugma sa kalibutan, hugoy-hugoy sa kalibutan, basta isa, kung magod pastor, pagka Domingo, kuhan ko sa Ginoo, pero pakadungog ko kanang sunata mo, anam gina kong tiil? Ay, hikti na yung tiil. Nahigugma ka sa kalibutan, muguba na si mong kinabuhi. Young people, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Kung nahigugma ka sa kalibutan, kaaway ka sa Diyos. Ayaw mo pag-amigo sa mga tao sa kalibutan. Malingaw, magugko niya nila anak, pastor, malingaw ko. Now, mo ni siya. If you have an unbeliever friends, your desire nga madala nimo siya diya sa Ginoo. Ako daghang magog amigo nga mga unbelievers, pero siguro wala ko nanunuman nga wala ko ma-share sa gospel. Nagay ko yung mga amigo, mga kalima na siguro nagdawat sa Ginoo.
Kaya ko, bride, murag wala pa magyug ka siguro, makasiguro sa imong kaluwasan. As soul winning na sad, ko grabe di mo maluwas, kadaggan mo dawat. Kung maimpirno mo, kamo na yung pinakadimalas. Kahapon, nag-reunion na mong batch, dawat na po sila tanan sa Ginoo. Pero at least, we can share the gospel. Ang Ginoo ray masayod. Ampo ko, Lord, nga unsta, nining akong, kung dunay mga mabautismuhan ni ini. Makita na ko sa ubang church, maybe not, dili siguro din eh. Pero makadasig nato maigsoon ko sa Ginoo, we can hear the testimony nga pila na katuig nga na-save siya, o yan, na-follow up siya. After 20 years na membro sa church, what a great testimony. Ang akong gilo nga, maybe siguro sa imong pagsulwining, wala raman. Wala ka masayod. Ang Ginoo naglihok sa iyang kinabuhi. Continue to pray. Dapat ita maluya. So mga young people, ayaw mo pagigigilgala-higala sa kalibutan. Nga kanang aron lang mo malingaw. Kung dili ninyo sila dadon diya sa Ginoo, kamoy madala nila. There is no middle ground. Yun sa pastor, dili po kung madala nila. Oy, kana po sila, dili lang po nako dadon sa Ginoo. You are wrong. There's no chance a middle ground in compromising. Either you bring them or either madala kanila. Mauna usahay nga luya kay mo pagsimba, pag-alagad sa Ginoo kay inyo mga higala dili magtotoo. Usahay may nga magber tabay isa nga dili ko ber. Dahil pag inom nila murag makapanglagok po ka. Bugnaw daya okay ra. Okay ra. Bugnaw. Thank you na mawala. Pero musunod kasi no, Lord, I will follow you. Kana akong amigo Ginoo nga mga unbeliever, magkita na lang mi anak kung dunay panahon. Pero Lord, kung magkita mi, I will pray nga mahimo kong blessing nila. I will invite them to come to the church. I will share them the gospel. If you will not do it, that's not the will of God. You make friends to the world mo hatak nimo hantod pareha ka ni Dimas, talikdan nimo ang Ginoo. In Luke 19 verse 23, and Jesus said to them, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. And follow me. And he said unto them, if any man will come after me, let him deny himself. Aton i-deny na to itong kagalingon. So, untay atong gusto. And take up his cross daily. Pas ano na to atong cross? Pag musunod to sa Ginoo. Kaya diha sa pagsunod sa Ginoo is a struggle. Kita na mong tao nagpasaan og cross? Kapoy ay kanagay magpasantag o sa kabugkos nga kahoy, kapoy na. Pero kung musunod ka sa Ginoo, doon ay nindot, mahitabo sa imong kinabuhi. Lisod tuod. But by the grace of God, kaya nato na. By the grace of God. I am what I am today because of the grace of God. You cannot say, Pastor, because I'm good, I'm faithful, I am what I am today. No, you're wrong. That's because of the grace of God. You need to pray, Lord, help me this day. Tabangi ko, Ginoo, murag, lagot na gikay ka, unsa day mong gikasukan, giaway ka, pero ikaw, Lord, I want to follow you. Gusto ko mahimo kong blessing sa uban. Akong i-restrain ang akong kaugalingon, ang akong flesh. Dili na ko mubalos. I'm going to decide to be humble. That's following the Lord. Amen? Every day, you need to follow the Lord. O imong pasano ng imong cross. A cross always brought great pain and hardship. A cross always brought criticism and shame. Sa'y pakaulawan ka. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos mo'y magpasilingog nato. Amen? So una, among mga silingan dito sa Milenia, baptist, halos nakaluaan. Pag manibabalo kag baptist ka, katawan ka, kaning mga baptist, mga luoy kayo na sila. Mauna sila, nailad, kay perti man silang mga luuyagod, mga bugo mo ni sila. Pero karon nausab no siya, basta baptist, no? Kanang mga bright, wa mo kabantay. Kanang nagdako sa simbahan, ng mga bata, basta mga ginikanan, inyo lang silang i-post yun, nga mo simba, kada simba, naa na sila, i-bless na sila sa Ginoo.
nga inig mo eskwela sila, may sila lahi man mo no. Doon na akong amigo nga Kristohanon ingon siya. Ang akong mga apo, mga bright, ay kuno mga anak, mga bright. Ingon siya, bright man ko, di lang ko magtuon. Pero ang tinuod ni ana, kung atong mga anak, matrain silang paminaw diri sa simbahan. Inig-eskwela nila, lahi sila kaysa uban. Gusto sa Ginoo ipataas ang iyang ngalan sa atong mga anak. Mao na atong pantunon ang atong mga anak nga diri sa eskwela, diri sa simbahan, magdagandagan sila ngayon sila, makamo ato simbahan magdula. Train them to listen to the word of God. They need to sit down and listen. Katagaan ninyo kindi inig naminaw. Ay na po ko si Adi sa lingkuranan kay mo tiyabaw. We need to train them. Now, maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos nag-andam siya mga nindot nga butang sa atong kinabuhi. Kung musunod lang ta sa Ginoo, kaya ang Diyos di siya gusto nga magmahay ta nga nisunod to sa Ginoo. Walay tao nga nagmahay nga nisunod sa Ginoo. Daghang nagmahay kay wa mo sunod sa Ginoo. Okay? Now to follow Christ is the greatest man can do in his life. I have only one life. Kung mamatay ko, di na ko mabalik. Ang pinakanindot nga kinabuhi, ang imong kinabuhi, gi-invest nimo sa imong magbubuhat. Ang naghimo nato ang Ginoo. God knows unsa ang pinakamaayo nga butang nga atong himuon is to follow Him. Salamat nga naluwas ta. Ang Diyos nag-expectar sa nimo. Ang pinakanindot nga kinabuhi mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. And I will tell you this, 100%, kay 100% ramang yun, no? Di ba? Wala may lain. Himuon na itong 200%. You are not in the will of God if you are not serving the Lord. Amen? Pastor, how can I serve God? Mo full-time ko sa ministry? No, I'm not talking about that. Kung gitawag ka sa Ginoo sa full-time, you need to be a full-time service. Pero we can follow the Lord sa atong kinabuhi daily. If you are working in the office, if you are a teacher, read your Bible and desire to share the gospel sa imong mga pupils. If you're a student, dili pasabot nga wala ka in the will of God kung dili ka eskwela sa Bible school, no. Pero doon na yung mga tao, gitawag sila sa Ginoo in that kind of a specific job as a missionary, as a pastor. But not all of us, gitawag tayo ingon anak. Pero kita tanan, gitawag ta pagpangalagad sa Ginoo. Daily, every morning, read your Bible. Mag-desire ka, makakabi kag galag. Maybe some of you, you are called by God to be a Christian businessman. Amen? Mag-support ka sa mga missionaries. Mga igsoon ko sa Ginoo, kinahanglan tag Christian businessman. Na doon ay tinuod nga gugma sa Diyos, soul winner, and can able to give to the Lord nga para pag-support sa misyon. Kaya salamat na sa Ginoo ang Pilipinas. Every year, daghan ang atong ipadala nga missionaries through ABC Clearinghouse. O di ta kaapas sa ilang atong pag-support nila tungod kay daghan. Pero, and I believe nga ang Ginoo nagplano niya na. And I believe that God will call some men and women to do business for mission. Huwag ato na makita, no, bisan ingon sila lisod ang Pilipinas, pero nakita nato nga bisag ingon sila lisod ay kanami, murag okay ra ta. Amen? Pero di mo mutuo. Lisod ba mo? Sa kami pastor, naglisod yun mi. Padayon lang ta sa unahan. Makita na to ang gahom sa Ginoo. Amen? Di ko mutuo lisod mo. Kay, sige, kung man ta, kanang napapatay sa kinan, makakaon man ta, sobra itas kaon usahay. No? Kanang uban nga, karong Domingo, na naputay litson. No? So,
Pangalagan nato sa Ginoo kay ang Ginoo ra mo panalangin nato. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you Lord sa imong kaayo. Kung nagpray God nga ikaw magapanalangin sa imong pulong, tanan akong gipangayo in Jesus name I pray. Amen.